Eto may tanong ako before we go to the prompter. Kanina ko pa ito iniisip while driving Sabi ko, anybody from the cast can answer. Is there anybody outside from your biological or real mother na tinuring nyong nanay? Na may ginawa sa inyong something very, very significant and important that really touched your lives? Everybody, even Tichanda and Carmi, you can answer, Si Mika daw. Ako po yung lola ko. Kasi yung mother ko po, bata pa lang po ako, maaga po siyang pumunta ng ibang bansa para po magtrabaho para sa pamilya namin. And naiwan po ako talaga sa lola ko. And siya po yung tumayo talaga na parang nanay ko. To the point na ang tawag ko po sa kanya is mama. Okay. Parang mother in Kapampangan. Maraming ganyan, Di ba? Yung mga lumaki sa lola. Yes. Di ba? Anybody else? Ako Shoes. siguro po si Meme. As I navigate kasi my way sa stardom, marami akong hindi alam. And Meme helped pave the way for me to learn, be accountable, and actually, grow sa industry. So, he was like the lighting torch, yung parang guidance, naging guidance ko po ikaw, Meme, para malaman kung saan ako dapat lulugar, saan ako dapat alam ko kung saan ako pupunta. So, parang naging guide ko po si Meme. Parang in a way, siya po naging mother ko sa industry. Parang ganun po yung siya. Thank you din kay Shuvi kasi inaalaw niya akong ganun Pinapayagan niya akong kausapin ko siya. Pwede ko siyang pagalitan. Pwede ko siyang pagsabihan. Ang dami na nga natin pinagdaanan, ang dami na namin napag-usapan, ang dami na namin nasabi sa isa't isa. Ganun kaming dalawa. Yung pag may nararamdaman kami sa isa't isa, pwede naming sabihin sa isa't isa. And pwede naming i-resolve ng tayo lang to. That takes a lot of, first, maturity. Second, love for each other. Yeah, love ko yan si Shuvi. Kaya sabi ko, huwag tayong malulunod sa ingay. Kailangan tayong dalawa magkakaintindihan tayo. At nagkakaintindihan kami dalawa ni Shuvi. Shuvi, reaction to that. Love ka daw ni Vice. Hindi, parang sa kulmi mother, Beto. Ma'am, Meme, you can call me mother. Ayun, Meme is Meme. So, I'm happy to be given this chance na breathe the same air as Meme. Talaga pong si Meme ay hindi lang po talaga siya si Meme. Marami na po siyang nabago na buhay and binago niya ang buhay ko sa pagiging artista ko po. Simula kami sa PBB, hindi talaga namin alam pinagagawa namin sa buhay. Ngayon, parang na-realize ko na ang mundong to ay madali as long as you let them teach you, let them guide you, and you actually learn how to be accountable, learn from your mistakes, and always look up to the person who you value the most. So that's Meme for me po. Thank you, Shubs. Maraming salamat. Anybody else? I love you. Meron kayong, wow, yung mga cellphone, nagkaroon ng lahat Kilala ko kayong lahat. Okay, anybody else? Na meron MJ, my whole career, I was so lucky na ang buong career ko ay hinulma, rainstorm, ginapang ng women of ABS-CBN. These are the gay people who are older than I am na nauna sa ABS-CBN. So, well, technically, ate ko sila, pero para silang nanay sa akin, especially to my career. Nung pumasok ako sa industriya, at that time, mga boss na sila, mga writers na, director na. So, it was really very easy for me to transition from being a production staff na off-camera and eventually to become an actor dahil sa kanila lahat talaga. As in, sila nagsabing, bakla, mag-artista ka na, sayang, ang ganda mo, ang talent mo. So these are namely Deo Endrinal, Wende Ramas, Direk Ruel Bayani, Roxy Liquiga, Louie Andrada, B-Boy Arboleda, my first manager, Eric Salud, Don Quaresma. So sila yung talagang mga ate ko na who really lift my career and created a masterpiece na ang pangalan ay The Universal Suite niya. Maski yung sila nagbigay ng title sa akin na yun. So I'm really very thankful hanggang ngayon sa kanila. And I'm doing, so ngayon ako naman, it's my time to mentor. Yun naman I'm trying my best na gawin niya sa mga batang bakla naman
na hanggat kaya ko, i-uplift sila, tulungan sila, ma-develop at gapangin ang kanilang mga career. Thank you, sweet. Ako si Derek. Ay, sorry. Go ahead. Si Derek Wen. Oo. Siya talaga yung nanay ko. Bago ko inako ngayon ni Direk June, si Derek Wen talaga. Nung nagsisimula ako, siya yung nakipaglaban sa akin. Siya yung nagbenta sa akin sa Viva Films. Siya yung naglako sa akin kahit natanggihan ako nung iba. Siya yung nagtiwala talaga sa akin. Siya yung nakipaglaban sa akin kahit ayaw mo na akong bigyan ng role sa teleserye kasi ang dami na daw bakla. Ginawa niya akong babae, ginawa niya akong salamin para lang nandun ako sa teleserye. Tapos ngayon, si Tita Cory, para ko talaga siyang nanay. Para ko siyang nanay na best friend, na kapatid, na... Yun, si Tita Cory, yung nanay na nanay ko siya, yung mga ginagawa ng nanay ko sa akin, ginagawa niya sa ibang paraan, kung paano ko inaalagaan at pinaglalaban ng nanay ko, ganun si Tita Cory sa akin. Tita Carmi. Ako naman, ewan ko yung mga bagets, hindi na kilala to. Pero syempre si Direk June, malaking utang na loob ko talaga sa Idea First kasi love na love nyo talaga ako, ramdam na ramdam ko. Pero naging mother ko rin si Direk Lino Broca nung nabubuhay pa siya. Kasi bata pa ako noon, yung first movie ko sa kanya with Nora Honor and Vilma Santos. Nora Honor and Christopher De Leon. Nung last day, siguro mga 18 years old pa lang ako noon, umiyak ako. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Kasi last day na ba ito? Parang enjoy na enjoy ako. And then he asked me, sabi niya, anong gusto mong mapuntahan na sa abroad? Sabi ko pa, yung Eiffel Tower, ganyan-ganyan. I never thought na masyado niya rin akong minahal na parang anak na sa bahay namin sa Santa Ana, siya nag-spend ng Christmas Eve and New Year's Eve. And then, talagang sinama niya ako sa mga film festival noon na kahit hindi naman ako kasama talaga dun sa pelikula. At ginawa niya akong anak. As in, binibili niya ako ng gatas. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa akin. Pero ginawa niya talaga akong anak niya. At parati niya ako at ginabayan niya ako. And I made a lot of movies with him. And ang sobrang respeto ko sa taong yun. Yun. Thank you, Tita Carmi. Tichanda. A mother comes in many forms. No gender, no age. Of course, my mother was my hero too. Because until I was 18, before I ran away from home, kasi naglayas dahil nagrebelde, syempre she was always there to guide us. Kaming dalawa magkatuwang because my father left our family. So, she was my hero, pero physically, because I left home, she was still there guiding me, pero nung napunta na ako dito sa Manila, in the early 80s na until now, yung mother ko talaga who I think has nurtured me, whatever little seed of brain I have na cultivate niya and is our national artist si Ricky Lee. Na hanggang ngayon lahat ng natututunan ko about life, about filling each other's needs, wisdom, humility. Ricky Lee's name is so great, but he's the most humble person I know. And I pick up from there. So ngayon, I'm looking forward to another Christmas. Pag hindi ako nakakauwi sa Cebu, syempre I'll be spending Christmas again with him. And also, I want to thank him talaga for saving my life because there was a time I was wayward. I was into drugs and it was kind of a bad stage. But what woke me up was the idea na if I keep doing this and if I don't mend my ways, I'm going to lose this friend. And this is the one friend and the one mother that I don't want to lose. Thank you very much. Our national artist, di ba? Sa Tari likod- nun si Carmi Lino, si Miss Chanda, Ricky Lee.
Nag-isip tuloy si Shuvi, palitan ko na kaya yung mother ko. Ang gaganda ng mga mother. Uy, hindi. Huwag nyo nang unang palitan. Huwag mo nang palitan. Maganda na record na namin. Uy, tsaka, hindi ako mapapanood ng mga kapwa Bisaya ko dyan sa Showtime kung hindi dahil kay Mami. Wala kami dito sa MMFF kung hindi dahil kay Mami. Hindi talaga magbabago. Nilalaban niya. Pinalaban talaga. Iya, Ako, of course, sa industry namin, sa comedy bars, ang nanay talaga namin, of course, Mimi Vice and Ate MC. Kala ko dati wala ng comedy bar dahil sa pandemya. Nandun na dumating na sa panahon na gusto ko na umuwi ng probinsya, magsaka na lang, charot. Hindi, parang manahimik na, wala na eh. yan, magsasaka? Oo. Sabi niya, may baka magsaka na lang ako. Eh, hindi natuloy. So, nagsak na lang siya. Wala nang saka. Membe! Hindi niya alam yun. Huwag yung pahalata. Nagsak ng rice. Naglagay ng sack of rice. Sako. Okay. Nagsaka na lang siya. Yun talaga, totoo. Tapos ito na nga, binigyan kami ng bagong tahanan ulit, itong Vice Comedy Club, para magbigay ng ligaya. Kaya maraming salamat kay Meme at kay Ate MC. May mga anak-anakan ka na rin, no? May mga anak-anakan ka na rin, Oo, Iya, tsaka no? mga boss ko to, dapat mabait ako. Sila napapasweldo sa akin. Anybody else? River, Brent, Esnir, meron ba kayong gustong idagdag? River, Okay, you're tinatanong ni MC kung gusto ba daw siya maging nanay-nanayan. Ano? Kasi wala siyang naging nanay. Yung mom niya lang talaga ang mom niya eh. Wala siyang nanay-nanayan eh. Si MC nag-offer, baka gusto mo rin siyang maging nanay-nanayan. Sige po. Oo, tapos laro daw kayo sweldo ko ng po. sakal-sakalan, ganyan. May allowance po. Okay daw, MC. Allowance daw. Okay daw. Ay, wala namang problema. Ako naman ay tumatanggap ng anak-anakan. Dami, ha? Okay. Thank you, everybody. Si Lucas ba? Aside from... Ayaw mo sumagot? Okay. For Vice and Nadine, anong parte ng pelikula kayo pinaka na-excite na makikita namin starting December 25? Meron ginawa si Nadine Lustre dito na ayaw niyang gawin, pero dahil generous siya, hindi niya sinabing ayaw niya, nang diretsahan, ang sinabi niya na lang, nung sinabi kong, ito ang gawin mo to, ang sabi niya lang sa akin ay, Ate Vice. Kaya alam mo sa film na to, hirap na hirap ako. Dahil kay Ate Vice. May mga pinapagawa siya na... May mga pinapagawa siya na wala sa script or may gagawin siyang wala sa script. Siyempre, yung mga eksena, dapat seryoso yung di ba? Hindi ko magawa. Nakakailang take kami kasi ang hirap mag-keep ng straight face. Wait, naalala ko, kinuwento Eh, mo sa akin. consider din to. Kasi pwede niyo naman sabihin, wag, hindi niya kailangan. Directive mo pwede naman, oo, go yan. Consentidor. So siya talaga, Ate Vice. Pero wala siyang nagawa, ginawa niya yun. Abangan niyo po. Gagawin ko naman talaga. Yun lang, makakailang take lang kami. So, abangan nyo yung mga ganong eksena namin. Nangyari yun sa birthday party ni Lucas. Oo, tsaka yung yung after nung unang pageant, di ba? Oo. Nako, ang hirap no. Naiiyak na ako sa hirap, pinagpapawisan ako, ganyan. Yung may kinuwento mo, na kasama mo si Iya, si MC, si Vice, parang, ay, iba pa. Meron pa, marami pa. Oh my Pero yun, sana po abangan yun. Kasi yun talaga, hindi nyo ako nakitang gumawa nun before. Oh, Never ko yung wow. ginawa sa pelikula or kahit sa mga interviews. Kahit in person, hindi ko yun gagawin. Ano po ito, Huwag Kang Tatawa Challenge the Movie featuring Nadine Lustre. Gano'n. Okay. Actually, yung ating eksena rin, kaabang-abang. Yes, kaabang-abang din yun. Oo. May umuwing may ice pack sa muka. Di ba? may umuwing, may white noise, gano'n. Bakit? Basta abangan nyo. Maganda yon. May confrontation si Iya Mina sa kasing Miss Carmi Martin. Oo, magdadalawang isip si Maricel Soriano kung kamay niya na ba talagang pinakamabigat manampal o si Carby Martin. Oh my God. Abangan natin yan. Okay, final question na tayo. Ano yung babaunin yung experience from this movie? Okay. Ang babauning experience, yes, sweet. Ang babaunin yung experience, katulad ng lagi namin gusto nyong maramdaman at baunin yung tuwing Pasko, gusto namin mapatawa namin kayo. Gusto namin mapagaan namin yung mga pakiramdam ninyo kahit sandali lang kasi alam naman natin lahat ang bigat-bigat ng ng sitwasyon
ng napakaraming Pilipino sa Pilipinas. So pag Pasko, gusto namin makapagbigay ng kahit sandaling time out lang. Tawa tayo sa mga kabulastugan na ginagawa namin sa pelikula. Pero nandito ako ngayon sa punto ng karera ko na ayoko na lang basta magpatawa. Gusto ko pagkatapos ko kayong patawanin, meron din naman kaming realize sa inyo, ipinapamulat sa kaisipan ng madami. Meron kaming totoong kwento na isinasabuhay at meron kaming binibigyan ng pagkilala at respeto sa mga karakter na ibinibigay namin dito. Gusto naming matouch ang mga puso ninyo. Hindi sa kagustuhan naming magpaiyak. Hindi yon. Ayaw namin yung magdrama tayo para magpaiyak tayo para may drama tayo. Hindi yun eh. Meron kaming gustong iparamdam. At yun ang magiging dahilan kung bakit maaari kayong maiyak sa ilang mga eksena ng pelikulang to. Pero makabuluhan ang kwento at yun po, may imumulat sa atin, may ipapatanggap sa atin ng mga katotohanan at realidad sa paligid natin. Pero hindi pwedeng, hindi ko kayo patatawanin sa Pasko kasi ito naman po si Vice Ganda, yun ang sinimulang gawin sa inyo. Patawanin kayo ever since. At gusto kong ituloy yon hanggat kaya ko, yung patatawanin kayo sa Pasko with the heart. Ganda. Nads, you wanna add? Wala, sinabi na ni Ate Vice lahat. Hindi, I guess ako, very excited lang ako na makita ng mga tao itong pelikula. Kasi sobrang ganda naman talaga ng kwento about motherhood nito. Tapos, ang dami ko ding natutunan na kahit yung sa character ko, si Mara, hindi siya ready, but that doesn't make you a bad person. Ganon. And yung pagiging family din, it's not always by blood. Diba? You choose your family. And that's such a beautiful thing. Yun yung mga natutunan ko sa movie. So, I'm hoping na ma-appreciate ng mga tao. And yun nga sabi ni Ate Vice, mag-e-enjoy talaga kayo sa pelikula. Kasi lahat ng emotions, mararamdaman nyo. And to feel emotions, it's so nice. Diba? Kahit mabigat man yung emosyon na yan, or matuwa, masaya, ang sarap sa pakiramdam. Oo. Just what a surreal moment lang while listening to you and just looking at you, Nadine and Vice together. Who would have thought 15 years ago na nakasupport lang si Nadine sa Petrang Kabayo, takot na takot during that time kay Vice. Now you're shoulder to shoulder and, you know, creating this beautiful masterpiece. No? Parang nakakatuwa. Direk, ikaw, anong babaunin mong experience from this? Siguro para sa mga manonood, conscious kami how important the tradition of being together as a family during Christmas is. And how important it is din yung tradition din yung panonood ng sine, pero ang mahal ng sine. That's true. Ang mahal ng sine, kaya sinigurado namin na sulit. Yung visual spectacle na nakita nila sa trailer, na when we open with Mickey Mouse, with all the characters sa Disneyland, hindi lang yon yung visual spectacle na ino-offer namin sa pelikulang to. Nilaban talaga namin na maging malaki ang mga set pieces, yung mga comedy, yung pageant. It's going to be an event. It's going to be an experience. At talagang masasabi ko, itong pelikulang to, talagang regalo namin sa kanila. Regalo to sa mga manonood na magsama-sama at maging masaya at magkasama ngayong Pasko. Salamat, Direk, for saying that. Kasi I'm sure yung mga moviegoers, paghihirapan nila yung perang gagamitin nila to see your film.